Marami talagang nagtatanong kung bakit hindi nagkasabay sa ring sina Manny Pacquiao at Terence "Bud" Crawford, lalo na't pareho silang naging top fighters sa magkaibang panahon. Ito pala ang totoong dahilan kung bakit tila iniiwasan ni Manny Pacquiao si Terence "Bud" Crawford. Matagal nang usap-usapan ng mga boxing fans kung bakit hindi natuloy ang laban ng dalawang pound-for-pound stars na ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga isyong nakapalibot dito, mula sa negotiations, style match-up, at kung paano nakaapekto ang timing at edad ni Pacquiao sa laban na ito. Noong panahon na pareho pang aktibo sa prime ang dalawang boksingero, marami ang umaasa na magkaharap sina Manny "Pacman" Pacquiao at Terence "Bud" Crawford. Pareho silang world champion, parehong nasa welterweight division, at parehong kilala sa kakaibang estilo sa pagkikipaglaban. Kaya't para sa mga boxing fans, parang dream match talaga ito. Pero bakit nga ba hindi natuloy? Pareho silang under ng top rank promotions noon. Kaya sa papel, madali lang sanang iset ang laban. Pero ayon sa mga insider, may dalawang malaking dahilan kung bakit nagkaproblema. Kilala si Bud sa pagiging maingat at technical na fighter. Ibig sabihin, mahirap siyang basahin at mahirap pasukin. May mga nagsabi na hindi ito gaanong crowd pleasing para sa isang malaking pay-per-view event. Kaya nag-aalangan ang ilang promoters kung kikita ito gaya ng laban ni Pacquiao, laban kina Mayweather o Marquez. Nung panahong iyon, si Pacquiao ay isa ng boxing icon at pay-per-view superstar. Kung tatalo siya ni Crawford, malaki umano ang mawawala sa kanya sa huling bahagi ng kanyang karir. Kung mananalo naman siya, ang kikitain daw ay hindi kasing laki kumpara sa laban sa mas kilalang pangalan. Nang magsimulang uminit ang pangalan ni Crawford sa welterweight, nasa huling yugto na si Pacquiao ng kanyang karera. Abala na rin si Manny sa politika at iba pang commitments sa labas ng ring. Ibig sabihin, bawat laban na papasukin niya ay kailangang sulit sa oras at kita. May mga pagkakataon na nasa iba't ibang TV network ang karapatan ng laban. Si Pacquiao ay minsang lumipat mula sa top rank papunta sa Premier Boxing Champions o PBC, habang si Crawford naman ay nanatili sa top rank. Ang network politics sa boxing ay isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natutuloy ang maraming magagandang laban. Si Crawford ay nagsabi noon na handa siyang lumaban kay Pacquiao, pero hindi daw nagtutugma ang terms at petsa. Si Pacquiao naman sa ilang interviews nagsabi gusto niya si Crawford pero mas pinili niya ang mga laban na mas mabilis ayusin at mas malaki ang kita, gaya ng laban niya kay Keith Thurman at Errol Spence na nauwi sa laban kay Yordenis Ugas dahil sa injury ni Spence. May attempt pa sana na gawin umano ang laban noong 2020 to 2021 sa Middle East, pero tinamaan ng COVID-19 restrictions. Ang budget at logistics para sa laban ay naapektuhan, kaya tuluyan na itong hindi natuloy. Mga kabaksbol, malaki ang pagkakaiba ng estilo, approach ni Manny Pacquiao at Terence Crawford pagdating sa pagkikipaglaban, at dito sila parehong naging espesyal sa magkaibang paraan. Si Manny Pacquiao ay kilala sa mabilis na combinations, biglang pasok, alis, at sunod-sunod na flurries na parang bagyo. Umaasa siya sa bilis ng kamay at paa para gulatin at pasukin ang kalaban. Si Terence Crawford naman ay mas metodikal at maingat. Hindi siya laging bumabaha ng suntok. Tinitingnan muna niya ang galaw ng kalaban, saka dahan-dahang binubuo ang opensa para hulihin ito sa tamang timing. Si Pacman ay gumagamit ng instinct at natural aggression. Kaya niyang mag-adjust pero kadalasan ay sa pamamagitan ng bilis at pressure. Si Crawford naman ay isang master adjuster. Kadalasan, nagbabago ang laro niya sa kalagitnaan ng laban, depende sa sitwasyon. Parang chess player na laging may susunod na plano. Si Pacman ay isang southpaw mula simula hanggang dulo, bihirang magpalit. Si Crawford ay isang switch hitter, kayang lumipat mula orthodox papuntang southpaw at balik ng walang kahirap-hirap, kaya nalilito ang kalaban. Tungkol naman sa depensa, ang depensa ni Pacman ay galing sa footwork at head movement. Madalas niyang iwasan ang suntok sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot at paglayo. Si Crawford naman ay mas mataas ang defensive IQ. Gumagamit ng distansya, shoulder roll at counter punching para bawasan ang tama at sabay makabawi. At kung pag-uusapan naman natin ang killer instinct, kapag nasaktan ang kalaban, sasamantalahin ni Pacman at susugod agad para tapusin ang laban. Si Crawford naman ay mas mahinahon pero clinical. Tinitiyak muna na wala ng takas ang kalaban bago maglunsad ng finishing attack.
Kumbaga si Pacquiao ay parang bagyong bigla na lang darating at wawasak, samantalang si Crawford ay parang sniper na matyagang naghihintay sa perpektong shot. Kaya sa mga katanungan ng karamihan patungkol sa isyong natatakot ba si Pacquiao kay Terence Crawford, kaya hindi talaga sila nagtagpo, ay hindi ito simpleng iniiwasan lang ni Pacquiao o ni Crawford. Pinagsama-sama ng network politics, business decisions, timing, risk versus reward, at pandemya ang mga dahilan kung bakit nanatiling pangarap na laban ito para sa mga fans. At ngayon ay mananatili na lang ito sa listahan ng mga what if sa kasaysayan ng boxing.